Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation ngayon dyan sa may C5 Katipunan. Unahin natin yung hindi gumagalaw ang mga sakyan ngayon. Ito yung nasa left side ng inyong mga screens. Yan yung mga galing ng Pasig, galing ng C5. Papasok yan ng Quezon City. So ito na rin yung mga nanggagaling ng Marikina. Kaya matraffic dyan, bukod sa malakas ang ulan kanina, ay may tatlong malaking universidad na nakakaapekto sa flow ng kalsada ng traffic sa kalsadang yan. Samantalang nasa right side naman ng inyong mga screens, maluwag naman ang daloy ng trapiko. Yan yung mga galing ng Diliman at paakyat ng flyover. Diyan sa may Aurora, papunta ng C5, papunta ng Pasig at Makati area. At ngayon puntahan naman natin ang live feed mula sa Manila Hotel kung saan kasalukuyang binibilang ng COMELEC at ng National Board of Canvassers ang mga COCs or Certificates of Canvass para po sa mga senador at party list. So ayon sa COMELEC spokesperson na si John Rex Laudianco, as of today, Wednesday, nasa 58 na po out of 175 COCs ang kanilang nabibilang at maasa nga tayo na sa loob ng ilang araw matatapos na po ito at maging opisyal na ang pagbilang nila sa mga boto at maproclaim na po ang mga nanalong kandidato bilang senador at party list sa Sabado. At kasabay nga niyang partner, meron din isinasagawang random manual audit dyan din sa may Maynila. So dito nagkakaroon ng manual na bilangan at kino-compare of course yung naging results mula doon sa mga vote counting machine. So yan, dapat talaga ginagawa yan kasi nga actually may isa pang kandidato nagre-request ng manual recount. Hindi, manual audit lang yung ginagawa. Alam ko dito sample lang ang ginagawa. May 14, 2025, Miyerkules. Malapit nang matapos ang bilangan. Abala sa COMELEC ngayon para sa kanilang manual counting. At baka ngayong linggong ito, sabi nga natin, may mga bago na tayong halal na opisyal ng bayan. Dito sa Arangkada, derechahan tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Sa kalsada, sa komento at sa pulso ng bayan, bawat issue dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Kaya tutok lang. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Mga natutulog na residente na bulabog sa sunog na sumiklab sa Surigao City. Mga nanalong senador, posibleng maiproklama na ngayong weekend. COMELEC walang nakikitang dahilan para magsagawa ng partial proclamation. Sa usapang no filter, House Prosecution Panel para sa impeachment case ni VP Sara Duterte, kumpiyansa na tuloy ang paghahanda ng Kamara kahit pa nabawasan ng 2 miyembro. Mga artistang sumabak sa midterm elections, sino ang sawi at sino ang wagi? At P-Pop Kings SB19 umeksena sa Times Square sa New York. Nabulabog ang mahimbing na tulog ng mga residente sa Surigao City sa sunog na sumiklab kaninang madaling araw. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Surigao correspondent Reynaldo Bernades. Halos walang nadalang gamit ang mga residente ng 10 bahay sa Barangay Washington, Surigao City sa sunog na sumiklab banda 4:30 kaninang madaling araw. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, wala nang nagawa ang mga residente kundi magtakbuhan palayo. Ayon sa isang residente, nabulabog sila sa alarma ng sunog. Sinubukan rin ng ilang mga residente na tumulong sa pag-apula ng apoy pero hindi na nila kinaya. Pas 4:30, kapinugulang. Kay pag-responde na mo, na may dakong kalayo. Ang tanan nakagawas. Dapat yun, na ipaherdan kaya. Wala, tuwa sa kaskag, layo kayo. Dapat na yun, paherdan. Kada kanto, butangan kaya para kung may sunog, dalira makakon. Ayon kay Marites Sinaro, may-ari ng isa sa mga nasunog na bahay, nagulantang sila sa bilis na mga pangyayari. Nagsinggit na. Walang gawas ka mo kay Jaoy sunog sa in. Jaoy sunog. Di.
Bubangon ako paglaw na gaway sunog kay patamata naman kung ako yun na orasa. Paglaw daon sa ido tapad, daon sa ido dinong kuwan, iya na nakuya na. Ako ra pitaka sa nasilpo na mura ako na dayak. Lawas ako, jagan ako dinidiritso. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Rinaldo Bernaris, umarangkara sa pagbabalita. Samantala, patay ang 2 bata habang sugatan naman ang isa pa matapos madaganan ng natumbang pader sa Davao City. Naglalaro lang ang 3 menor de edad malapit sa abandonadong bahay sa Doña Salud, Barangay Sasa, nitong Martes ng hapon nang mangyari ang insidente. Ayon sa Davao City Police, dahil sa lakas ng hangin, naputol ang malaking sanga ng puno at tumama sa sementadong pader. Dahil dito, natumba ang pader at tinamaan ang 3 bata. Agad na nasagip ang mga biktima pero dead on arrival sa ospital ang 7 at 10 taong gulang na mga batang lalaki. Sugatan naman at patuloy na nagpapagaling sa ospital ang 10 taong gulang na batang babae. Sa Davao City pa rin, sa pool sa video ang biglang pagkasunog ng isang truck ng basura dyan kaninang tanghali. Napag-alamang ipinarada ng driver ang garbage truck sa Barangay Takunan, Tugbok District matapos umanong magkaaberya ang makina nito. Iniwan saglit ng driver ang truck para ipagbigay alam sa amo nito ang nangyari. Pero ilang minuto lang ay biglang nag-apoy na ang truck. Agad namang nirespondihan yan ng mga bumbero. Sa inisyal na investigasyon, problema sa electrical wiring ng truck ang naging sanhi ng pagkasunog nito. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Nakaalerto ang mga otoridad sa Negros Island matapos muling pumutok ang bulkang Kanlaon. May umaarangkadang balita si FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa videong ito, makikita ang pagputok ng bulkang Kanlaon kahapon ng madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, isang moderately explosive eruption ang nangyari mag-aalas 3 ng madaling araw na nagtagal ng halos 5 minuto. Matapos ang pagputok, naranasan naman ang ashfall sa 11 lugar sa Negros Occidental. Kasali na rito ang bayan ng La Carlota, Bago, San Carlos at La Castellana. Hindi lang ashfall ang problema ng mga residente, kundi pati na rin ang amoy ng asupre. Umabot pa hanggang Bacolod City ang ashfall. Agad namang rumesponde ang DSWD at Provincial Risk Reduction and Management Council ng probinsya ng Negros Occidental. Pinalalahanan naman ng mga otoridad ang mga residente na iwasang lumabas kung hindi naman kailangan o kung sakaling kailangan, gumamit ng face mask para maiwasan ang sakit na dulot ng ashfall. Nananatili namang nasa alert level 3 ang bulkang Kanlaon. Ayon sa PHIVOLCS, posible pang magkaroon ng iba pang pagputok sa darating na mga araw. Patuloy naman ang evacuation sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga ang 3 dayuhan sa Pampanga. May report si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Aabot sa 700 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam sa ikinasang anti-illegal drug operations sa pangunguna ng PIDEA Intelligence Service sa Friendship Highway, Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga, kaninang pasado alas 11 ng umaga. Ang halagang yan, katumbas ng higit 100 kilo ng shabu. Nakilala ang mga suspect na sina alias Wang, 31 anyos, isang foreigner na nakabase sa Clark, at ang kasama niyang 24 anyos na si alias Shah na taga-Tarlac. Sa isa pang operasyon, arestado rin ang isang Chinese at isang Korean national matapos makuha na ng 2 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang higit 30,000 piso ang halaga. Nakatakas naman ang target ng operasyon na si alias Boss at patuloy pa rin pinaghahanap. Mahaharap ang mga suspect sa reklamang paglabag sa Dangerous Drugs Act. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Nasabat ang 5 miyembro ng salisigang na nambibiktima umano ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Ayon sa MIAA, matagal nang minamanmanan ng grupo at ang grupo na namamantala sa tuwing shift ng mga gwardya sa gabi. Nasabat mula sa kanila ang 2 cellphone at 1 laptop. Kinasuhan sila ng theft, resisting arrest at attempted escape.
Payo ng Airport Police, huwag iwanan ang gamit at agad i-report ang mga kahina-hinalang kilos sa loob ng paliparan. Nasabat ng Bureau of Customs ang 6 na parcel na naglalaman ng ecstasy at heroin sa Ninoy Aquino International Airport. Tinatayang aabot sa 4 million pesos ang halaga ng nasabing droga. Ayon sa BOC, ang mga kargamentong galing Ireland, Netherlands at Thailand ay naharang sa Central Mail Exchange Center ng NAIA. Tumambad sa loob ng mga package ang 1,330 tablets ng ecstasy at 363 grams ng heroin na unang idineklara bilang skincare at plumbing materials. Isinagawa ang operasyon sa tulong ng PIDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Nagkarambola ang isang motorsiklo, 2 UV Express at isang bus sa EDSA Quezon Avenue Tunnel kaninang madaling araw. Naipit sa 2 UV Express ang motorsiklo ng pulis. Batay sa inisyal na investigasyon, umawat lang ang pulis sa mga driver ng UV Express na nakahinto at nag-aaway sa tunnel. Dumating ang isang bus at sumalpok sa mga nakahintong sasakyan. Naglabas na ng show cause order ang LTFRB para pagpaliwanagin ang may-ari at driver ng bus. Posibleng maiproklama na sa weekend ang mga nanalong senador ayon sa COMELEC. Walang nakikitang dahilan ng COMELEC para sa partial proclamation ng mga nanalong senador. Narito ang report. Asa ng percentage? Sa press conference ng COMELEC kaninang umaga, iginiit ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na wala silang nakikitang dahilan kung bakit kailangan panghatiin ang proklamasyon ng mga nanalong senador. Target ng COMELEC maiproklama na ang mga nanalong senador ngayong weekend. Aniya, noong 2022, may nag-request din na magkaroon ng partial proclamation pero nagawa nilang iproklama ng sabay-sabay ang mga nanalong senador. Giit niya, konti lang naman ang hinihintay para maiproklama na ang mga nanalo. Bukod dito, gusto rin daw ng COMELEC na maisabay na sana ang proklamasyon ng mga nanalong party list. Samantala, kailangan namang magsampa ng opisyal na election protest ang sino mang nananawagan ng manual recount ng mga boto ngayong eleksyon. Inihayag ito ng COMELEC matapos manawagan si senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy para sa manual recount ng boto. Ayon kay Laudianco, nagsimula na kaninang umaga ang random manual audit. Pero sa manual recount, dapat may basihan kung bakit kailangan buksan ang ballot boxes. Payo niya, sumailalim sa proseso at maghain ng election protest. Habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nananatiling buo ang puwersa ng mga mambabatas na maghahain ng kaso laban sa kanya sa Senado. 9 sa 11 House prosecutors muling nakakuha ng mandato mula sa kanilang mga distrito. May report si Angela Babad. Sa kabila ng inaasahang hamon mula sa bagong komposisyon ng Senado, 9 sa 11 House prosecutors ay muling nahalal sa 20th Congress. Kabilang dito si Representative Hervel Jinky Beatrix Luistro ng Batangas na nakakuha ng mahigit 105,000 votes kontra sa dating kinatawa na si Rani Abu. Si Luistro ay kilala sa matapang na pagtatanong kaugnay sa umano'y misuse ng confidential funds. Muli ring naupo si Representative Romeo Acop ng Antipolo na tumakbo unopposed. Isa rin siya sa mga nanguna sa pagbusisi sa dokumentong kaugnay ng mga gastusing hindi umano dumaan sa tamang proseso. Sa party list race, pasok pa rin sa Kongreso ang one-rider Representative Ramon Rodrigo Gutierrez bagamat bahagyang bumaba ang boto ng kanilang grupo. Siya ang nagsiwalat ng ilang discrepancy sa disbursement ng confidential funds. Nangunguna rin sa kanilang distrito sina Representative Joel Chua ng Maynila, Representative Isabel or Attorney Bel Zamora ng San Juan, Representative Jonathan Keith Flores ng Bukidnon at Representative Lawrence Defensor ng Iloilo. Naiproklama rin sina Representative Arnan Panaliga ng Oriental Mindoro at House Minority Leader Marcelino Libana ng 4-piece party list na nanatiling leader ng prosecuting panel. Samantala, 2 prosecutors ang hindi na makakabalik sa Kamara, sina Representative Raul Angelo Hilbongalon ng Ako Bicol na natalo sa Albay at Representative Loreto Acharon ng General Santos na tinalo ng PDP laban candidate. Ayon sa House leadership, maaari pa rin italaga ang bagong set ng prosecutors kung kinakailangan.
At ngayong may bakante sa panel, nagpakita ng interes si human rights lawyer Chel Jokno na magsilbi kung kinakailangan ng Kamara. Habang wala pa umanong sagot mula kay dating Senadora Laila de Lima na itinuturing din ng ilan na fit para sa papel na ito. Ayon sa Kamara, kahit mawala ng ilang miyembro ng prosecution panel, tuloy ang preparasyon para sa Senate trial na inaasahang magsisimula ngayong Hulyo. Para sa conviction ni Vice President Sara, kailangan ng 16 na boto mula sa 24 na senador. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Dominado ng lakas Christian Muslim Democrats ang lokal na halalan sa buong bansa ayon sa kanilang internal monitoring. Mula Kongreso hanggang munisipyo, matibay ang balik ng tiwala ng botante sa partido. May report si Cherubim Ganade. Nagpakita na malawak na persa ang lakas CMD sa midterm elections matapos masungkit ang malaking bahagi ng pwesto sa Senado, Kamara at mga lokal na pamahalaan. Ayon sa lakas CMD Executive Director Ana Capela Velasco, nakapwesto ang partido sa Senado, 104 na distrito sa Kamara at daang-daang lokal na posisyon sa buong bansa. Kabilang ang mga gobernador, mayor at vice mayor. Samantala, tuloy pa rin ang pag-validate ng boto mula sa mahigit 26 na lalawigan kabilang ang BARMM, Sulu at Lanao del Norte. Sa pahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, binigyang diin niya na ang tagumpay ay hindi dahilan para mag-relax, kundi panawagan na mas pagbutihin ang serbisyo. Dagdag pa ni Romualdez, ang tunay na lakas ng partido ay hindi lang nasusukat sa panalo sa halalan, kundi sa araw-araw na pagtugon sa tiwala ng taong bayan. Itinuring rin niya ang kanilang panalo bilang kumpirmasyon ng suporta sa bagong Pilipinas agenda ng Administrasyong Marcos at isang paalala na ang tagumpay sa halalan ay may kaakibat na mas mabigat na obligasyon sa bayan. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Isa sa mga matapang na boses sa Kamara na tumindig sa issue ng confidential funds, muling nanalo sa Maynila sa kabila ng ginawang panlalait sa kanya ng mga kalaban sa politika. At live via Zoom, makakausap po natin ang kinatawan ng 2nd District ng Maynila, Congressman Rolando Valeriano. Una-una Kong, congratulations po sa inyong pagkapanalo. Salamat po. I'm on my 3rd term. At maayos naman po yung naging kampanya namin. Basta yung partido ko po, malinis lang ang kampanya. Yun po, awa ng Diyos, nagdesisyon ng taong bayan. By almost 7,000 votes, nanalo po ako ulit. Yes, o nga po, no, Congressman, sabi nyo nga, nangampanya kayo at nanalo kayo despite the criticism from, Sara Duterte. Let's be upfront about it. Ano? Gaano po kahirap yung naging kampanya natin? Matapos po kayong siraan at ginawang katatawanan ng ating Vice Presidente. First time po na nangyari dito sa Maynila yung ganon. Medyo naiba lang po kami ng dynamics ng konti. Pero okay naman po. Alam ko naman po hindi naniwala yung taong bayan sa kanila. At yun nga po, bagamat medyo tingin ko naka-apekto po ng konti, lalo na yung mga hindi masyadong nakakaalam ng sitwasyon. Pero sa dami po ng ginawa at tinulungan ko sa Distrito 2 ng Maynila, imposible pong matalo ko doon sa laban na yun. Actually, yung barangay po na kung saan siya tumayo at nilait at inakusan ko na kung ano. Doon po ako nag-landslide. Yun nga, Congressman, no? Let's face it, may mga kasama kayo na hindi pinalad. Yung iba naman medyo nahirapan, partner, di ba? Medyo nag-aalanganin pa yung kanilang standing. Congressman, yung sa inyo, ano yung tingin nyo pinaka naging susi para naging matibay na talagang kahit na pinahya kayo sa entablado ay nanalo pa rin? Ano yung matibay na pinakita nyo? Sa loob po ng 6 na taon, yung mga nagawa ko sa distrito namin, medyo tangible po yun. Nakapagpagawa ko, ongoing yung construction ng ospital ng Distrito 2. Meron akong pinagagawang university, yung UDM Annex, lahat ng PCP at presinto ng distrito ko, naipaayos ko po. 95 out of 122 barangay, ay napagawa ko na. At nangako ako na yung last 3 years ko magagawa ko. Plus yung mga tinulungan po siguro natin na mga taong bayan. Lahat po yun ay hindi naniwala. Una-una,
nilait-lait lang naman po ako. Hindi naman ako inakusahan ng korupsyon. Wala namang silang sinabing na ako meron perang ginastos na hindi para sa akin. At tingin ko hindi po taga-distrito si Mary Grace Piatos. Kaya ganon. Congressman, yun nga po nakita nyo na ang mga nanalo sa pagkakongresista nitong nakaraang halalan, no? Ano po ang masasabi nyo? Ano po ba ang epekto nito sa dynamics ng impeachment trial? Lalo't may ilang senador po na kaalyado po ng partido. At yung iba natalo. Naniniwala naman po ako na pagdating sa impeachment trial na, yung mga senador po ay magbabase din sa evidence na ipipresenta ng prosecutor. At kami po sa Kongreso, nailahad naman po namin lahat ng, siguro naman po, open secret na rin sa buong Pilipinas na yung confidential fund hanggang ngayon, hindi naman yan na-explain. At tama na rin yan na magkaroon po ng hearing para doon siguro sinasabi niya lagi, right venue. So, doon niya po mai-explain kung totoo ba yung mga nakapirma doon sa confidential pa niya, sila Mary Grace Piatos and others. Pagkaroon siya at naniniwala kay mga senador po, pag nakita yung mga ebidensya, siguro magdidesisyon sila base sa ebidensya at sa katotohanan. Congressman, huling talong na lang po kasi may dalawang, yun nga mukhang na prosecutor na hindi makakapasok dahil nga natalo sila sa halalan. Paano yung magiging proseso ng, paano sila papalitan? Ano yung susundin na proseso? Kayo po ba ay pwede prosecutor? Usually po pinagbobotohan namin sa floor yan pagbalik namin sa Congress. Pero nakita ko po namin natalo dalawang congressman. Meron din pong nanalong congressman na alam ko sa party list. If I'm not mistaken, si dating Senator Laila de Lima po yata nakapasok as congressman ng party list, di po ba? So, baka mas maganda pa yung magiging composition ngayon ng mga prosecutor. I do not know po, pagbobotohan po namin sa floor yan, at naniniwala ko, hindi naman po nawawala ng magagaling sa Kongreso kahit may natalo, you lose some, you lose some. So may darating po na natitindig din sa katotohanan. Yun po nakikita ko. Okay, maraming salamat po, 2nd District Representative Congressman Rolando Valeriano. Again, congratulations, sir. Salamat din po. Thank you sa inyo. Salamat sa suporta ng Distrito 2 ng Maynila. Salamat po. Matapos ang halalan, 6 sa 12 bagong senador ay mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bagamat hindi kumpletong nanalo, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit kailanman panahon na ng pagkakaisa. May report si Angela Babad. For us Filipinos, exiting... Sa gitna ng resulta ng midterm elections, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagkakaisa at sabayang pamumuno mula sa mga bagong halal. Pasok sa Magic 12 ang 6 na senatorial beds mula sa Alyansa: Erwin Tulfo, Panfilo Lacson, Vicente Soto III, Pia Cayetano, Camille Villar at Lito Lapid. Ngunit wala ni isa sa kanila ang mula sa Partido Federal ng Pilipinas, ang sariling partido ni Pangulong Marcos. Sa kabila nito, iginiit ng Pangulo ang diwa ng pagkakaisa, kahit mula sa iba't ibang partido ang mga nanalo. Sa kampanya, aktibong isinulong ni Marcos ang Alyansa ticket. Nagsagawa ito ng 17 rally sa buong bansa. Ngunit hindi rin may kakailaang tensyon. Kumala sa Alyansa si Senator Amy Marcos habang nagkaroon ng lamat ang suporta ng palasyo kay Camille Villar, matapos iutos ng Pangulo ang investigasyon sa prime water ng pamilya Villar. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco, ang pagkapanalo ng 6 ay patunay ng suporta ng taong bayan sa advokasya ng administrasyon. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Pinaalalahanan ng COMELEC ang mga kandidato na tanggalin na ang lahat ng kanilang election posters and paraphernalia sa loob ng 15 araw matapos ang halalan. Narito ang report ni Kat Kahuko. 6 na toneladang basura ang nakolekta ng Metro Manila Development Authority nitong araw ng halalan. Ayon sa MMDA, pinakamaraming nahakot na basura sa Malabon, Maynila, Parañaque at Quezon City. Paalala naman ng COMELEC sa lahat ng kandidato, nanalo man o natalo, alisin ang kanilang election posters at paraphernalia sa loob ng 15 araw matapos ang halalan. Ayon sa COMELEC, posibleng sampahan ng election offense ang mga kandidatong hindi susunod. Pero nilinaw din ng COMELEC na kasama nilang pinaaalis ang mga campaign posts sa social media. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita.
Sa aming pagbabalik, bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas, tuloy na. Yan at iba pang maiinit na balita, tutukan dito lang sa Arangkada Balita. Dominado ng mga independent at miyembro ng Nationalist People's Coalition ang posibleng komposisyon ng Senado sa 20th Congress. 6 ang incumbent senators mula sa NPC, sina Senador Chis Escudero, Loren Legarda, Sherwin Gatchalian at JV Ejercito. Napipintong samahan sila ni Tito Soto at Lito Lapid. 6 ang independent lawmakers gaya ni Rafi Tulfo, Alan Peter Cayetano, Miguel Zubiri, Joel Villanueva, at mga tumatakbo pa rin sina Ping Lacson at Rodante Marcoleta. Ang natitirang 12 senador ay mula sa iba't ibang partido, Nasyonalista, PDP Laban, Liberal, Lakas CMD, Akbayan, Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino at Puwersa ng Masang Pilipino. Posibleng humarap sa paglilitis sa International Criminal Court sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, papasok na sa kritikal na yugto ang investigasyon ng ICC sa madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Giit ni Conti, si De La Rosa na dating hepe ng PNP ay posibleng maharap sa warrant of arrest ngayong taon. Si Go naman ay iniimbestigahan dahil sa pagiging malapit sa mga desisyong pinairal sa drug war. Tinukoy din ng abogado ang command responsibility sa ilalim ng Rome Statute kung saan maaaring panagutin ang mga opisyal na alam ang patayan pero walang ginawa para pigilan ito. At ngayong tapos na ang bilangan. Panahon na para tanungin ang pinakamahalagang boses, ang masa. Ang mga botante ngayong taon, kamusta ba ang naging desisyon? Mas maingat o mas matalino ba? Kaya ito ang tanong namin sa inyo. Mas naging matalino ba ang botante ngayong taon? Oo o hindi? At bakit? Ito ang sagot ng Bayan sa Masa Sabi. Naging matalino naman. Kasi yung mga dating nakaraang mga eleksyon, expected nila dati na mananalo. Pero hindi ngayon nanalo. Then siyempre, matalino na sila. Tingin ko naman kasi yung mga pinili ng mga tao is nakakatulong sa mamamayan. Parang hindi. Kasi based on na-experience ko po, maraming mga vote buying ngayon. Naging matalino sila. Dahil naging maayos naman po yung eleksyon. Wala naging aberya. Yes po, kasi practical po. Yung nakakatulong sa bawat Pilipino. Kasi pag iboto mo yung mga sa salita lang, wala sa gawa, kawawa ka. Oo, mas matalino. Dahil natuto na yung mga tao, pinili nila talaga yung makakatulong sa bayan. Yun ang maganda. Bukas si House Assistant Majority Leader Jay Conghun sa posibilidad na makasama sina dating Senator Leila de Lima at human rights lawyer Chel Jokno sa prosecution panel ng Kamara sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Conghun, powerful reinforcement sina De Lima at Jokno sa pagsulong ng hustisya. Nakatakdang uupo si De Lima bilang kinatawan ng Mamamayang Liberal or ML Party List. First nominee naman si Jokno ng Akbayan Party List na nangunguna ngayon sa eleksyon ng party list. Sabi ni Conghun, kung tutuusin, walang mas angkop na makasama sa prosecution panel kundi si De Lima na nagtiis ng ilang taong di makatarungang pagkakulong at si Jokno na nagtanggol sa di mabilang na biktima ng pang-aabuso. At live sa studio, makakasama natin ang dalawang personalidad na matagal nang naninindigan para sa public accountability. Si Attorney Chrissy Conti, human rights lawyer at assistant to the counsel sa ICC. At si Attorney Dino De Leon, public interest lawyer.
Alright, magandang gabi po, Attorney Chrissy for short. No? Christina kasi. Yes, Parang, Attorney Chrissy. Pagkamalan kasi akong Chris Aquino. Oo. Ay, nga eh. Oo nga. At Attorney Dino, no, magandang gabi po sa inyo and thank you for coming. Ano? Ang unang tanong ko po sa inyo, ayon sa inyong pahayag, no, Attorney Conti, malapit nang pumasok sa trial phase ang kaso sa ICC. Ano? Gaano ka-advance na po ang investigasyon at sino na po ang mga posibleng maharap sa trial? Lalong-lalo na sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Abante na sa punto na nagkaroon na nga ng warrant of arrest laban kay Duterte. Kumbaga, na-determine na sino ang most responsible. Pero nakalagay nga sa warrant of arrest, there are other co-perpetrators. So, meron pang iba dyan. Kaya may 6 na pangalang na ibigay na noon pa. At si Bato de la Rosa, dahil simulat sa pool, nandoon na yung pangalan niya sa mga sinasubmit ng Office of the Prosecutor na iniimbestigahan. Kasi si Bato de la Rosa, ang klaro na naging bahagi, other side of the coin, di ba? Ng war on drugs. May 5 pangalan pa, 4 na pangalan ng mga pulis. Sabihin na natin, no? Si Eleazar Mata, si Edilberto Leonardo, si Romeo Karamat, at si may isa pa. Hindi. Well, si Oscar, tama, si Oscar Albayade kasi siya yung kasunod na chief ng police. Kaya itong mga police na ito ay klaro na merong role. Pero si Bongo, lumabas ang pangalan doon sa reward system. Kasi siya yung nagproseso ng papeles o ng pera dito sa reward system na dinisclose ni Rowena Garma. Kailangan lang alamin kung anong klase yung partisipasyon niya. Kung siya ba ay naging utusan lang din o siya ba yung in charge. Abante ang kaso sa posibilidad na magkaroon ng iba pang kakasuhan o huhulihin ng ICC. Yun nga, Attorney Dino, yung sinasabi partner na command responsibility, gaano ka-importante yun? Dahil nga, di ba, pwede nga hindi ikaw yung direktong pumatay, pero ikaw naman nagutos. Paano yun? Medyo complicated yan. Lilinawin lang natin yung mga akusasyon at ebidensya laban kay Bongo at saka kay Bato de la Rosa. It appears na hindi lang yun dun sa doctrine of command responsibility. Bagkus, ang sinasabi is sila yung for Bato de la Rosa, siya ang chief implementor. Tandaan natin na siya yung pumirma nung Oplan double barrel at na sinasabi na in-neutralize both yung mga malaliit at malalaki na supposedly akusado dyan sa war on drugs. No? So bilang chief implementor, direct yung kanyang participation. Hindi lang dahil sa command responsibility. Ganyan rin yung masasabi natin kay Bongo, dahilan nga sa sinabi ni Attorney Chrissy kanina, ang akusasyon sa kanya, parte siya noong funding. Na kaya ito naging well-oiled machine, naging makinarya, naging established na gawain noong mga panahon na yon is because meron itong funding. At ang inaakusahan si Bongo noon sa testimonya ni Colonel Garma na pinanggagalingan ng pera o at least yung malapit sa kanya ang pinanggagalingan ng pera. Pero sa command responsibility, balikan ko lang, no, pwede rin na masabing kung may command responsibility kasi 2 bagay ang importante sa command responsibility. Una, alam mo, you knew or you ought to have known kung ano yung mga akusasyon o ano mga ginagawa ng mga tao sa ilalim mo. No? At pangalawa, wala kang ginawa para pigilan itong mga illegal na aksyon o hindi mo man lang sila inimbestigahan na maayos. Kung maaalala mo, Jack, noong mga panahon ng war on drugs, halos walang investigasyon laban doon sa mga kapulisan na kahit na administrative. Yung mga administrative na yon, para bang ilan-ilan, wala masyadong naparusahan, naging sanitizing effect pa yung sinasabing investigasyon na yon na parang okay lahat yung mga nangyari. Ang pinaka-importante dito sa Police Caloocan, for example, nung pinatay si Kian, at afterwards, pinatay si Kulot, how many days after, imbis na imbestigahan ng mga pulis, anong nangyari? Tandaan natin, ang nangyari ay iniwardan yung police station as the best police station in the country. 2-3 days after pinatay si Kian. Naging achievement. Imbis na investigasyon at suspension at parusa ang ibigay sa kanila, naging best police station pa. So, kung maiisip mo, pwedeng command responsibility kasi wala kang ginawa para pigilan sila at hindi mo rin pinarasahan bagkos nirewardan mo pa.
Oo nga, alam mo, dapat ma-remind ang mga taong bayan na yan pala ang nangyari 2 to 3 days after Best Police Station, yung station na alam mo, hindi ko alam nakapatay yan, kay Kian. Nabigyan ng... Kay Kian at kay Kulot. And si Kulot. Sino ba si Kulot? May awarding ulit? ceremony pa yan, no? May awarding? Yung nakita na afterwards, iba si Kulot, ilang taon nga si Kulot? 14 ba? Oh, 14. mas baba, 14. Tapos, pinagsasaksak, 21 na saksak ba? Kinuha yan sa Caloocan, nakita yung katawan niya somewhere else, miles and miles after, no? Tapos sinabi, ganun din, mga nanlaban, di ba? Tapos inawardan pa yung Caloocan Police Station. Medyo kalokohan, di ba? So, kahit sa command responsibility, ako ang aking basa bilang abogado rin, no? At continuing enthusiast ng international law, pwede silang i-implicate as direct participants of the war on drugs. Chief implementer, yung isa, financier, kaya ito naging makinarya. Pero pwede rin sa command responsibility, which is the fact na they ought to know, or they should have known, or they knew what was happening, pero wala silang ginawa. Yan ang batay sa sinatawag nating international humanitarian law. Yun nga siguro ang dapat mapaliwanag. Kasi pag nandun ka sa ground, ang laging sasabihin, yun yung laging sabihin sa debate, bakit? Si dating Pangulong Duterte ba humawak ng barel? Para ano, kala nila ganun pang karaniwang kaso ng pagpatay lang. Ano? Ang crimes against humanity, hindi naman ganun yan, di ba? Hindi ganun kasimple. Tama ho ba? Well, tama. Kasi sa napag-usapan na natin ang crimes against humanity ay magsisimula sa utos, tapos may nagpatupad. Parehong yung nag-utos at yung nautusan, dapat managot. Ang ginagawa ng ICC, sila yung sasalo dun sa pinakamakapangyarihan. Kasi malamang Pangulo yan, o Presidente, o kung anumang nasa posisyon. Yung nautusan, posibleng managot sa kaso na sabihin na natin murder, kung tatawagin natin on homicide. Pero yung crimes against humanity, malawakan o sistematikong pagpatay na utos, yung nag-utos ang mananagot. Kaya dapat sa totoo lang, complementary at lahat ng naging bahagi ng war on drugs, kailangan managot. Okay. Dagdagan ko lang, hindi lang yung nag-utos, di ba? Ang malaki na kitang-kita naman, sa salita naman mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos siya. Pero meron ding testimonya, di ba? Si Arthur Las Cañas na hindi lang siya nag-utos, bagkus there are instances na siya mismo kasama doon sa patayan. So yun, napaka-importante yan na mailalabas rin pagka tinignan na natin yung mga ebidensya. No? Ayun nga po. And ngayon po, natapos na ang halalan. Gusto ko lang po tanungin rin ang masasabi ninyo sa turnout ng halalan. Kasi pinag-uusapan nga natin si Senator Bongo, and then number 1, and then Senator Bato, di ba? Number 3. Yes, number Tama ba? Yes. Mataas po ang kanilang ranking. At nagulat po ba kayo dito sa resulta? And how do you think this will affect, not necessarily the case because it's based on facts, but the public perception? Ako na mind condition ako na sa sinasabing mga survey na talagang simulat sa poll, or rather after mahuli si Duterte, nagkaroon ng upsurge of support for the Dutertes. Ang naapektuhan niyan ay tumaas sa ranking si Bongo tsaka si Bato as proxies of Duterte. I do not see it as approval of the war on drugs. I do not see it as an approval of extrajudicial killings. And directly, as regards the ICC case, walang kinalaman at walang epekto ang kanilang pagkakapanalo dito sa Senado. Number 1, number 3 yung isa, hindi ibig sabihin yan ay hindi na sila huhulihin o hindi na sila uusigin. Tuloy-tuloy lang ng trabaho yung ICC. So, pwede silang huliin? Yes, at walang tinatawag na immunity or shield or protection. Walang ganun. Presidential immunity nga hindi uubra. Kahit presidente pa si Duterte, kung sakali, nakaupo, hindi pa rin yun, hindi yan sasantuhin. Kasi ang ICC, pag sinabing meron kang kasalanan dahil ang bibigat ng kasalanan, kailangan managot ka. Meron nga dati sitting president, humarap sa ICC, sa Kenya ito, para harapin yung kaso sa kanya. Kasi ang bigat, diba, na presidente ka tapos may ganitong kaso. How about you, attorney? I wanna hear your thoughts. Ako sa akin, bigyan natin sila ng chance, number 1 at number 3. Clearly, may mandato sila. No? May mandato sila, at saka malinaw din na malakas pa rin ang suporta at sentimiento para kay Rodrigo Duterte tsaka nung nahuli siya. To deny that, parang hindi tayo magiging true to what is happening on the ground. Pero sa akin, hindi pwedeng
una, hindi maapektuhan yung ICC. Pangalawa, I think they shouldn't also be very complacent. No? Bakit? Kasi yan yung sentimiento ngayon. Pero alam mo, kahit naman yung mga sinasawag nating supporters ni Duterte, ako naniniwala bilang isang mamamayan na magiging bukas yan sa katotohanan. At hindi pa naman nakikita yung full evidence. Makikita ang buong ebidensya pag nagsisimula na ang ICC trial, finally magkakaroon na ng forum na malinaw yung mga biktima ng war on drugs at marinig nila yung kwento ng mga biktima ng karahasan. Yun yung una. At pangalawa, mangyayari rin ang impeachment trial. So, ibig sabihin nito, ako naniniwala, di ba, na yung lahat ng mga mamayan, kahit na sumusuporta sila kay Duterte, pag nakita nila ebidensya, we are all reasonable people, di ba? And we will, sa akin, naniniwala ako na eventually, ang loyalty talaga natin, hindi sa personalidad, bagkus sa ating bansa. At kung malinaw ang ebidensya, kahit na yung mga senador ngayon, kahit na sinasabi ng pro-Duterte sila, kung malinaw ang ebidensya, they cannot alter the facts and they have to act accordingly. Okay. Bago tayo lumipat ng issue, kasi may itadaw, ihabol ko lang kay Attorney Conti, hindi pa nag-give up yung camp ng mga Duterte tungkol dun sa hiningi nila, yung appeal nila na parang mag-inhibit ba yung dalawang judge. Anong reaction nyo dun, ma'am? Well, karapatan naman nila yon na hingin yung ganung remedyo. Pero sabi nga namin, litigious ang kanilang kampo ayon na rin sa experience ng mga iba dun kay Nicholas Kaufman. Bawat kibot may gagawin. Kaya itong tanong na ito ay ngayon, ang tawag na nila ay request. Kung mapansin nyo, iba yung term dati, invitation to excuse. Ngayon, request to disqualify the judges. So, abangan natin kung anong sasabihin ng isa pang organo ng ICC. Okay, sige. Mamaya, marami pa tayo pag-uusapan na sa pool. Siyempre, doon sa mapilgusan sa konteksto na to. At mamaya, pag-uusapan na natin, as mentioned by Dr. Dino, mas masusi itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero bago ang lahat, balik po muna tayo sa mga balita. Samantala, sinimulan na ng National Food Authority ang paghahatid ng well-milled rice sa Cebu. Ito ay bilang paghahanda sa muling pagpapatupad ng proyekto ng pamahalaan sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Ayon sa NFA, ibinaba na nila ang 35,000 sako ng bigas bilang bahagi ng pilot testing ng programa na tatagal hanggang Disyembre. Ayon pa sa NFA, inaasahang makukumpleto ang paghahatid ng bigas bago matapos ang Hunyo. Sa aming pagbabalik pamasahe sa MRT3, may cashless option na. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Okay, good news naman sa mga laging may laman ng e-wallet, pwede na kasing gamitin ng GCash pambayad sa MRT3. Opisyal nang tinatanggap ang cashless payment gamit ang mobile wallet sa lahat ng istasyon ng MRT3. Kasunod ng matagumpay na pilot testing ng GCash sa contactless ticketing system. Ayon sa Department of Transportation, bahagi ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas mabilis at magaan ang biyahe ng mga Pilipino. Maaaring gamitin ng GCash pagbili ng single journey ticket mula sa mga ticket counters na may cashless option. Nagbabalik po tayo, kasama pa rin sina Attorney Chrissy Conti at Attorney Dino De Leon. Ngayon naman ang tanong, anong epekto sa political landscape ng impeachment na hinaharap po ngayon ni VP Sara Duterte? Okay. Let's start with you, Attorney Dino. Sa legal standpoint po, sapat ba ang ebidensya sa articles of impeachment laban kay VP Sara, lalo na dito sa confidential funds issue? Well, inaanyayahan natin yung publiko na basahin yung articles of impeachment. Pero just very quickly, ang una dyan na articles of impeachment is yung sinasabi na contract to kill na in-engage ni Sara Duterte. Ang isang killer para patayin ang Pangulo, si Lisa Araneta Marcos at saka si Speaker. Ang sinabi doon ng articles of impeachment, meron daw contract to kill na pinasok. At whether or not conditional yon, the fact of the matter is may contract to kill at nag-yes yung papatay. So yun yung una. Yung pangalawa dyan is yung sinasabi nga nating betrayal of public trust dahil doon sa korupsyon na nangyari. Particular na
mga doon sa confidential funds. Kasi ano ba nangyari doon sa confidential funds, no? Hindi lang 125 million pinag-uusapan natin, 612 million ang 600 plus million ang hinawakan ni Sara Duterte ng confidential funds, no? At marami dito ang hindi na liquidate ng maayos, at ang pinaka-importante at pinaka-medyo scandalous na nakita doon sa mga investigasyon inubos yung 125 million ng 11 days. Actually, hindi lang 11 days. Ang pinag-uusapan na dito 8 days. Bakit? Kasi yung 11 days na yun kasama ang Pasko, kasama ang New Year, kasama ang Rizal Day. At ang sinabi, ginastos daw mahigit 1 milyon araw-araw para sa safe house. Ano yung, sino, una mong tatanungin, di ba? Saan mo tinago yung mga yan? At ilan yung tinago mo? Kasi Baka literal na yung pera na. kasi kung milyon-milyon yan ha, kahit na mag-book ka sa Okada Hotel, araw-araw ng 100 rooms, ng 11 days, hindi ka pa rin naaabot ng 16 million eh. 100 sa Okada Hotel, ba't mo doon itatago sa Okada Hotel? Ano gaano ba kamahal toong resort at 5-star hotel, 8-star hotel, 10-star hotel ba itong pinagtaguan mo? At ang pinakamasakit pa dyan is, yung liquidation, ginawang chichirya yung mga pangalan, Piatos, Nova, Tempura, ginawa ba chichirya yung pera ng bayan? Tapos pare-pareho yung tinta, pare-pareho yung ballpen, pati yung pirma halos pare-pareho, no? So medyo para bang binastos yung liquidation process, no? Ayun yung pangalawa sa articles of impeachment, no? Yung pangatlo pa doon is yung sinasabi nilang procurement process sa Department of Education. No, yung sa procurement process ng Department of Education, ang sinabi is parang minoro-moro yung bidding process doon sa automation dapat ng mga eskwelahan. Imaginein mo, Jack, naghihirap na yung mga tao at saka meron na tayong educational crisis, gagawin pang pulutan yung supposedly pang-automate doon sa mga computer ng mga bata. No? 500 plus million yan. No? Merong testimonya dyan. Yung USEC mismo ni Vice President Sara Duterte. No? Yung pang-apat doon sa impeachment, yung sinasabi nating impormasyon na mahigit 2 billion pesos ang pumasok sa bangko ni Sara Duterte at Rodrigo Duterte nung sila yung officials pa, ayon na rin sa datos na nakuha ng Anti-Money Laundering Council. Kung titingnan mo, ang sweldo nila, dahil lahat naman sila ay public official, wala naman silang mga negosyo, paanong pumasok sa bangko mo yung 2 billion pesos, no? Isang malaking di ba? Malaking question. Noong nasa public office pa sila, kahit na kahit na 20 years, 30 years. Ako, tingnan niyo yung bank account ko kung merong 2 billion na, ako napakaswerte mo naman, di ba? Lahat naman tayo dito hindi aabot yung 2 billion na labas-pasok doon sa iyong bank account, no? So ibig sabihin, kahit anong mangyari, hindi yan akma doon sa kinikita nila bilang public servants, no? Yan yung mga mangilan-ngilan. So kung tatanungin mo, meron pang 2 or 3 articles of impeachment, yung mga totality itong circumstances na ito, 'di ba? Yung kanyang mga ginawa na para bang destabilization plot doon sa administration, parte yan ng articles of impeachment. Pero overall, lalong-lalo sa confidential funds, balikan ko lang, no? Kung ginawa mo, chichirya yung mga pangalan. Tapos, yung out of 1,600 names na liquidation, 1,300 doon walang records na birth certificate sa Philippine Statistics Authority. Para sa akin, medyo malinaw. Pero sa akin, wag muna tayo maghusga. Inaanyayahan ko ang mga miyembro ng publiko na wag muna tayong Duterte ako o Marcos ako o Pinklawan ako, whatever your persuasions may be, importante pagdating ng impeachment, ang huhusgahan natin ang ebidensya. At kung kahit sino pa ang sinusuporta mo, tingnan natin ebidensya because our loyalty has to be to our country, not towards personalities. Yeah, so it's very exciting po, no? This impeachment trial. Parang after the elections, eto na, impeachment. Doon sa sinabi niyo 1, 2, 3, 4. Anong pinakamalakas dyan? Ano yung madaling patunayan? Yung number 1, I have a question about the contract to kill. Ang sinasabi kasi, nasan ba yung contract na yan? Meron ba talaga? At sino yun? Kinontrata na yun? Kasi alam mo, ang contract kasi, hindi yan dapat nasa papel lang eh. Diba? Meron tayong tinatawag na definition yan sa batas. It's a meeting of the minds. Ibig sabihin ko, sinabi mong, he said yes. I told you, and he said yes. May contract to kill, no? As to whether may tao ba na kailangan mag-testify na ako yung kinontrata, nanggaling mismo sa bibig ng Vice President yan noong siya yung nag-press conference eh. And sa rules of evidence, ang pinakamalakas na ebidensya ay yung tinatawag nating declaration against interest. Nanggaling mismo sa iyan, no? Pero sige, sabihin natin na kulang pa yan. Akin malakas talaga kasi yung pagluluslay ng kaba ng bayan, lalo-lalo naghihirap talaga. Tsaka well-documented. Kahit na anong sabihin mo, hindi niya makakaila
na dumaan sa kanya yung 600 plus million, hindi makakaila based on record lang pinag-uusapan natin ha, na yung mga liquidation niya, chichirya ang pangalan at hindi sila nag-e-exist sa Philippine Statistics Authority. Isingin ko lang si Attorney Conti. Actually, related pa rin doon. No? Sa nakita nyo sa result ngayon ng mga papasok na bagong senators, tingin nyo makakuha tayo ng isang maayos na impeachment trial? Or pwede ba sila pipikit na lang doon sa mga ebidensya na yan? Di ba? Anong tingin nyo po? Anong basa nyo? Walang public declaration yung iba kasi patungkol dun sa impeachment. Kaya hindi natin, kumbaga, mahusgahan ito, pabor to dito. Pero may sinasabi silang 6 na publicly has said that they will acquit Sara Duterte, whatever happens. Ito yung talagang, sabihin na natin, Bongo and Bato de la Rosa. Pero yung iba, siguro iniisip namin, pwede pang pakiusapan yan, pwede pang ipasilip sa kanila. Ano ba talaga yung issues? And which is precisely kung dudugtong tayo sa Article 5. Ang Article 5, sinasabi na si Sara Duterte ay may kinalaman sa extrajudicial killings. Kaya yun yung palagay ko isang punto na pwedeng makabigat, pwede ding mahirapan dahil sa ngayon wala naman tayong public statements ni Sara patungkol dito. Pero pinakaabangan namin to dahil magta-tie-in siya dun sa nangyari or yung kinakaso sa tatay niya. Kasi pareho same, within the same modus operandi, DDS naging nationwide. Ang role daw ni Sara Duterte ay doon sa Davao, partikular nung siya ay mayor. Kaya, tapos hindi lang to simpleng, dahil mayor akong bahala sa DDS, hindi. Kumbaga ipinasa sa kanyang corona, siyang naging prinsesa for a time, itong DDS, at nag-suggest pa siya. Kaya ibang klaseng control yun Okay lang sana kung, ako yung in charge, tapos wala kang binago o wala kang ginawa. Hayaan lang, parang automatic nagmagalaw. Pero nag-suggest daw siya, what if hindi natin simpleng patayin? Kasi ang police report, may namatay. What if, sabi ni Las Cañas to, what if iwala nyo lang, enforced disappearance, itapon nyo sa dagat, ilibing sa lupa, para ang police report, disappeared. Okay. Naku, Ayan, dami pa sana. No? Sana magsimula na talaga yung impeachment trial para dami pa tayong mga tanong. Anyway, pero thank you for your insights. Maraming salamat po. At walang sawa sa pagsagot sa mga tanong namin tungkol sa impeachment trial. Lahat tayo excited na. Opo. Attorney Cristina Conti at Attorney Dino De Leon, maraming salamat and good luck po sa mga darating na araw at linggo. Yes. At buwan. Ayan. Mga kaarangkada, handa na ba kayong humiyaw? Aba, pasabog na naman ang ating P-Pop Kings dahil ang SB19. Rumampa sa puso ng The Big Apple ang New York City. Grabe pang Times Square levels na to. Ipinasilip ng SB19 sa kanilang Facebook account ang isang napakalaking milestone, ang kanilang Simula at Wakas EP. Bida na sa digital billboard ng Spotify sa Times Square, New York City. Caption nila, "We made it to the heart of the Big Apple." At ramdam na ramdam ang excitement ng grupo habang ibinabahagi ang pasasalamat sa kanilang fans at bagong global audience. Pero teka, may world tour pa yan! Magsisimula ang tour sa 2 gabing concert sa Philippine Arena sa Bulacan sa May 31 at June 1. Susunod, 18 cities around Asia, Middle East at North America ang sasakupin ng SB19 Fever. Kasama sa EP ang 7 tracks, lead single Damn at ang extended version nito, pati Time, 8-Ton Ball, Quit, Shooting for the Stars at Dungka. From simula hanggang wakas, isa lang ang masasabi natin, SB19 World Class! Marami pa tayong mga showbiz chika maya-maya. Balik muna sa inyo, Jack and Nina. Tinalo ng Oklahoma City Thunder ang Denver Nuggets 112-105 sa Game 5 ng kanilang Best of 7 series. Dikdigan ng laban ng dalawang koponan pero sa huli, tuluyan ng lumayo ang Thunder sa pangunguna ni Shai Gilgeous-Alexander na gumawa ng 31 points. Nabaliwala ang 44 points at 15 rebounds ni Nikola Jokic. Sa Eastern Conference Semifinals,
Natanggal na sa playoffs ang Cleveland Cavaliers matapos matalo sa Indiana Pacers 114-105. Nabaliwala ang home court advantage ng Cavaliers na number 1 seed sa East dahil sa mga injuries ni Darius Garland at Evan Mobley ngayong playoffs. Mga kalaban ng Pacers ang magwawagi sa pagitan ng Boston Celtics at New York Knicks. Samantala, hindi na makakalaro si Jason Tatum sa kanilang Eastern Conference Semifinals matapos magtamo ng injury sa fourth quarter nung Game 4. Sasailalim sa isang surgery si Tatum dahil sa right ruptured Achilles tendon. Lamang ang Knicks sa kanilang serye, 3-1. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630.